silipin natin yung chart ni Bitcoin. Ito pa rin po yung kahapon na chart natin. We're still inside the falling wedge. But if you're going to notice, no, if you're using our TPI system, makikita ninyo that this is a trend following system. Yung TPI version 5 natin. Makikita mo na puro sell lang siya. So sell, ayun, meron siya itong trend line, sell. So, hindi pa siya magbibigay sa atin ng buy signal kasi most likely, tinitignan ni TPI sa chart ni Bitcoin, at least in the 4-hour time frame, pababa pa to. Ngayon, weekend po. Okay, weekend, alam naman natin, manipis yung trade ha, kapag weekend. If you're going to take a look at the daily time frame nito, super duper tahimik lang siya talaga, pre. Tahimik na tahimik siya. Nandito lang po siya. Halos isang linggo, more than almost 2 weeks. Almost 2 weeks. Namimiss nyo na ba? Wala na ako nababalitaan masyado ng liquidations, etc. So I think wala pa masyadong pumuposisyon ng malaki sa long at saka sa short, kaya hindi pa to ginagalaw. Hindi pa ginagalaw ang baso. Wala pa. Aantayin natin. Pag kami na-trap na sila, marami nang naka-long, dump muna natin. Marami nang naka-short, pump na natin. Ganun lang naman eh. Di ba? So ngayon, nag-iipon pa. Ika nga, nag-iipon pa na pasahero to. Teka muna, alaan muna natin sila dyan. Okay? So, if you going to take a look sa daily time frame, nagko-consolidate lang din talaga siya. Consolidation lang din siya between 90 to 106K. But if naglalaro po kayo sa futures, pwede nyong gamitin yung 4-hour chart or even lower para makahanap kayo ng mga setups. Pero usually sa mga ganito pong klase ganitong klaseng trade sa Bitcoin, mahirapan ka din talaga maghanap ng setup na maayos-ayos. Okay, wala siyang compelling kasi nga it's just raging, it's consolidating eh.